Hi, welcome to our third set of our discussion about mathematical language and symbols. This time, we will be talking about the language of set. Hindi na siya bago sa inyo kasi alam ko for sure uh, the sets or the discussion about sets have already been uh, discussed, no? Nung mga panahon na kahit nga sa elementary na napagdadaanan na itong usapin ng sets, sa senior high school, hindi ako masyadong sure kung meron sa senior high school. Pero parang sa junior high meron. No? Ayan. All you have to do is to recall the concept, no? Dun sa particularly dun sa iba't ibang terms na ginagamit when we are dealing with the sets, of course. Okay? Ayan. So, what is set theory? So, it is the branch of mathematics that studies sets, of course. No? Um, yung famous mathematician is George Cantor. No? He's considered as the founder of set theory as a mathematical discipline. Okay? Ayan. Okay na tayo dyan. Okay. Punta tayo dito sa definition of set. No, ito, kailangan nyo tong tandaan. Oo. Dito maraming nalilito. Okay? A set is a well-defined collection of objects. No? Doon pa lang sa term na well-defined, ayan, so kailangan malinaw, precise, syempre specific. Okay? Mamaya may encounter tayong examples dito para lang ma-differentiate nyo kung ano ang set at hindi tinatawag na set. Yung nasa loob ng sets, we call it as elements or members of the set. Okay, yung symbol na ginagamit natin doon ay itong parang letter E, no? Just to describe the element of a set using this representation symbol, no? Parang ganun. Parang tinidor, no? At syempre kapag hindi element ng isang set, yung objects, ito yung symbol na ginagamit natin. Alright? Okay. So we have these examples. Paano natin siya binabasa? Set A, yan, equals the set of all x such that x is a positive integer less than 10. Yung nasa pagitan ng dalawang x, yung line na yon, ang basa doon ay such that. Para hindi kayo malito, may pagkakataon na V yun, no? Hindi siya straight line. May pagkakataon na V. Ganun din yan, such that. Paano naman sa letter B? Set B equals the set of all x such that x is a real number and x squared minus 1 equals 0. Paano kapag letter C? Set C equals the set of all x such that x is a letter in the word third. Letter D, set D equals the set of all x such that x is an integer where x greater than 1 but less than 8. Di ba? Letter E, di paano natin siya binabasa? Ito, guided na kayo dyan. Okay, you can read it on your own. Game. Di ba? Kayang-kaya naman. Next, indicate whether the following define the set. Ito na yung tinutukoy ko. And yung letter A set, yung letter B is also considered as set. Yung letter C, bakit hindi? No? Kasi kung papansin niyo yung letter A at letter B, specific. No? List of course offerings of Centro Escolar University, also known as CEU.
Yung sa letter B naman maliwanag din 'no, elected district councilors of Manila. Yung letter C bakit hindi siya set? Bakit hindi siya tinutukoy na set? Kasi how would we know 'no, that these monkeys are intelligent? So hindi siya well-defined, 'di ba? Hindi siya well-defined. Kaya yung letter C is not a set. Kailangan ayon dun sa ating, definition, a collection is a well-defined collection of objects. Alright? List the elements of the set. Ayan. So, set A equals X such that X is a letter in the word mathematics. Yung sagot dyan, yan, makikita nyo, no? Inilista yung mga elemento ng set. Okay, letter B, ayan. Set B equals all the elements of X such that X is the positive integer where X, ayan, mas mataas yung value ng X sa 3, kapantay or mas mataas, 3 or more. Pero ang parameter hanggang 8. Ibig sabihin, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Mas mababa or kapantay ng 8, mas mataas or kapantay ng 3. Ayan. Dun sa letter C naman, so any number yan, no? Positive integer pala, any positive integer. So yung mga positive integers, dito yung mga number na walang putal, no? Nag-start sa 1, sa 2, sa 3, sa 4, sa 5, sa 6, 7, 8, 9, 10. Yung mga negative integers, di yung mga negative 1, negative 2, negative 3. Positive integer lang yung sinasabi. So, pwedeng 1. No? Kaya nga, nung nilagay na 1, yung i-replace sa n, 2 times 1 is 2. 2 plus 3 is 5. Kaya 5 siya. Kapag nilagay mo naman ay 2, no? 2 times 2 plus 3, ang mangyayari doon, 2 times 2 is 4, plus 3 equals 7. Kaya siya 7. Paano magiging 9 yon? Kapag ang in-replace mo na value ng n is 3. Because 2 times 3 is 6. 6 plus 3 is 9. Diba? Yeah. Okay, so we have the various methods of writing sets. First, we have the roster method. Let me read. The elements of the set are enumerated and separated by a comma. It is also called tabulation method. No? Some would also say that this one is a listing method or a list method. Pero para sa context ng klase natin, you may call it as roster method or tabulation method. Yan. Next, yung rule method. It is a descriptive phrase to describe elements or members of the set. Ayan, tinatawag din natin siyang set builder notation. Ito yung ating symbol na ginamit. Okay? Roster method, sana matandaan nyo na may bracket, no? Ayan, makikita nyo dyan. Yung rule method, titingnan nyo yung symbol na ganun, no? So, yung may such that na symbol. Para lang matukoy natin na yun ay rule method. Okay? Yan. Subukan natin. Set A, yan, equals all the elements of X such that X is the letter of the word discrete. Ayan. Paano naman dito sa letter B? So, ganun lang din. Yung value daw ng X ay mas mataas na 3, pero hindi lalampas ng 8. Di ba? At yung X na yon, yung number na yon should be an element or should be a positive integer. Yan, Z kasi Z. Merong listahan ng mga simbolo paano nasasabi na Z ay integer. Mababasa nyo rin doon sa module nyo. Meron doon. Okay? Don't worry. Letter C,
Yan, X such that X is the set of zodiac signs. Ano ba yung mga zodiac signs? So, marami yun. Okay? Ayan. Meron din tayong example dito. Set D equals all the elements of X such that X is the set of non-bearing tree. Okay, ganun din dito. Government agencies, no? Science subject naman yung letter C. Yan, ganun lang siya binabasa. Okay? Ayan. So, ito po yung binabanggit ko, no? Yung kalimitang ginagamit na symbol. Halimbawa, letter N. So, we are referring to natural numbers. Pag naman counting numbers, sige, para mas malinaw, ano pinagkaiba ng natural numbers at counting numbers? Pag sinabi nating natural numbers, numbers, any number na may kasamang zero. Sa pag-counting number naman, di nag-start, paano ba tayo magbilang? Di ba nag-start tayo ng 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nagbibilang ba tayo, nag-start tayo ng 0? Hindi, di ba? Kaya siya tinawag na counting numbers. We always start with 1. Pero kapag included na yung 0, yan, ang tawag na natin din ay natural numbers. W naman, edi whole numbers yun. No? Any whole numbers. Yung Z, yan, tatandaan niyo yan, Z. No? Set of all integers. May mapapasama diyang positive or negative pag parang Z plus or plus Z. Parang ganun. Di pag nakita niyo na may plus, positive integers. Pag naman nakita niyo may negative na simbolo yung Z, di negative integers yan. Yung Q naman, set of all rational numbers. Okay? Terminating or repeating decimals. Ayan. Di mga ano yan, may mga decimal points, no? Oo, mga ano yan. May mga ratio, no? O kaya fraction na kinuha na yung decimal values. Okay? Yan. Set of or real numbers pag R ang pinag-uusapan. Alright? So, ayan. So, before we proceed on discussing the terms o some terms on the set, edi putulin muna natin dito, no? Para lang hindi masyadong mahaba yung ating recording na para sa topic ito. So, I hope nakasabay, no? Dito sa discussion natin, sa introductory discussion natin about set. At sana na-familiarize nyo kung paano kayo mababasahin yung ang tawag dito, yung mga elemento o paano binabasa kapag yung method na tabulation method or yung set rule method. Ayan. So sana matutuhan. At makakatulong din po ang pagbabasa ng inyong mga module. Alright? So maraming salamat. Kasunod na tayo na video. Nice. Thank you.